abilities nila sa mga pag-memorize ng mga bagay, no? And kaya po ni Riley, kung nakikita niyo po si Riley, super parang napakagaling ng memorization niya. Panood lang niya ng isang beses, tapos parang all throughout, na-memorize niya. Pati yung pag-drawing. So parang doon po siya nag-excel po. And ano po ba ang hindi autism? What autism is not? Ang autism po, hindi po siya sakit. No? Hindi po siya sakit. Hindi din po siya nakakaawa. Na kapag sinama niyo po yung ibang bata, maawa doon sa batang may autism. And hindi din po siya dahilan ng bad parenting niyo. Hindi po siya dahilan na hindi niyo po napalaki ng maayos yung bata. Ano po ba autism? Autism is a natural variation of human development. Part po siya ng neurodiversity ng tao po, no? So, natural po siyang nangyayari, no? Hindi po siya dahil na hindi niyo po nang napalaki maayos yung bata, dahil pinag-cellphone niyo po siya ng bata, anong bata siya, hindi po yung dahilan, kaya siya nagka-autism. Nasa ano po niya yun? Neurodiversity po niya yun. Next po. Bilisan ko lang po kasi may sharing pa po yung mga parent mamaya. And paano po ba natin masusupport yung mga individuals with autism? And we can support individuals with autism by, number one po, showing understanding and patience, no? Yan, napakahalaga po niyan na kapag yung anak po natin nagme-meltdowns, dapat hindi po tayo yun, huwag po natin siyang sasabayan, no? Dapat kung meron naman pong nakakaintindi sa kanila, tayo po yun, no? Kasi frustrated na kayong bata, frustrated pa yung anak, ay yung magulang. So paano po yun? No? So kapag frustrated po yung anak natin, we should understand them po, no? And magbigay pa po tayo ng more patience sa kanila. Huwag po natin silang sisigawan or papaluin, no? Kasi pwedeng ma-adapt po ng mga bata yun, no? Next po, yan. Ito po yung napakahalaga sa autism. Ang autism po, parang in the present research or studies, wala po siyang gamot. Pero, namamodify po siya through early intervention and proper support, no? Siguro may nakikita po kayo na mga tao na parang before may autism siya, tapos nung pagtanda niya, parang wala na. Hindi po siya nagamot, totally na nawala yung autism niya. Ano po ba yung ginawa sa kanya? Meron lang po siya early intervention. Ano ibig sabihin nun? Bata pa lang, na-accept na ng magulang or mga guardian na meron siyang autism, and binigyan siya ng mga proper support. Ano po ba yung mga proper support na kailangan? Number one, kailangan po niyang ma-assess sa developmental pediatrician or neurodevelopmental pediatrician. Number two, kailangan na magkaroon ng mga therapy na recommended po ng mga doctors po natin. And number three, magkaroon po siya na makapasok po siya sa SLED school, special education class, para mapalawak po yung sa doctor and sa therapist po natin. And i-discuss ko lang po sana, hindi po kasi kami para, baka po kasi iba isipin nila na gusto lang po namin ipa-assess yung bata kasi gusto lang po namin. Kasi ang mga bata na with autism, para po yung panda. Kapag walang susi, pabubuksan po ba? Pabubuksan po ba? Hindi po yan. Ano po ba yung mga susi? Ano po ba yung susi? Yung susi po is yung assessment with the doctor. Yung therapy, yung OT, tsaka speech therapy. So, paano po natin makikita yung full potential ng bata kung walang susi? Yun po. Kasi kahit kami mismo, hindi po namin mabubuksan yan. Yung full potential ng bata kapag wala po tayong susi. And yun po yung dahilan bakit gusto namin na full support po tayo sa mga anak natin. Bilang yun na rin po yung tulong natin sa kanila, no? Kasi hindi naman po natin sila kasama hanggang pagtanda nila. So paano sila kapag nawala na po tayo, no? So dapat, bata pa lang sila, nabibigyan na po natin ng full support para pagtanda nila,
Sa gents naman po, hindi po problema ang Yan, sa gents po, hindi